Ayan po at good news naman po tayo ngayon. At breaking news, good news. Ayan. Doble-doble Breaking news na, good news pa. Ang una dito, ang good news po dito ay yun pong Bilyonaryo Channel. In-interview po yung congressman na mukhang palaka. Yun po bang ang laki-laki nitong dito, nakabukol dito na parang mayroong siya itinatago na mansanas dito sa magkabilang pisngi niya. Yan po yung Ako Bicol Party List din po yan Sino unano na mukhang palaka pa. Na-interview po, tinanong po ng Bilyonaryo Channel. Kailan daw po ba uuwi si Saldico? Alam niyo po ba ang sagot? Ang sagot po ay ito. Sad to say, Sabi niya, sad to say, hindi na po makakauwi si Congressman Saldico kahit kailan. Yan po ang eksaktong sagot nitong Congressman na Ako Bicol Party List na ito na sa tanong ng Bilyonaryo Channel kung kailan uuwi si Saldico. Ulitin ko lang po, ang sagot po nito ay sad to say, hindi na po makakauwi si Congressman Saldico kahit kailan. So anong ibig pong sabihin ito? Patay na po. Yan na po yung ibinabalita ko noong pang mga nakaraan. At hindi po tayo nakakasiguro dito. Baka ito ay mga palabas. Unang-una, noong tumakas po ito, ang lakas-lakas po yan, bigla na lang nagkasakit, ganon. Ano ba yung unang binalita ko rito? Kasi yun din po yung aking nakuhang impormasyon na na-diagnose daw po na may cancer sa lalamunan. Stage 4 cancer po. So, hanggang doon lang po yung balita natin, kaya binalita ko lang po. Tapos yung sunod na balita ko, may nakuha tayong information na parang tipong ano na ba yun? Yung malala na yung kanyang sakit at anumang oras ay mamamatay na. Ay ngayon po, tama-tama po nakita ko po yung interview ng Bilyonaryo Channel dito kay mukhang palaka na congressman na ito na taga Bicol din, na Ako Bicol Party List din yan. Saro ba yan? Ano, hayop na yan? Ay, yun po ang sagot niya, sad to say, hindi na po makakauwi kahit kailan si Congressman Saldico. So, ano pang ibig sabihin yan? Di talagang patay na nga. Ngayon, dito na po tayo mag-i-speculate ngayon na sabi ko nga, malakas po sa kalabaw ito So, bakit ganun? Bigla-bigla na lang napatay na. So, tama po yung mga comment ninyo. Yung inyo pong mga comment na baka ito ay puro drama at baka mamaya uuwi ito ng nakakahon na pero kamukha lang po ni Saldico. At sa pamamagitan po ng wax lang po yan yung ginagawang ganyan. So baka po yan ng kwan. At mayroon din pong kanya, napanood niyo po ba yung mga nag-vlog na rin po dyan na nagpalit na raw po ng pangalan itong si Saldico. So yun po ang talagang aabangan natin. Talagang nakakapagtaka naman. Ang lakas-lakas, tapos bigla na lang na patay na pala. So yun po. Ay, grabe. So malamang po talaga ay yun po ang plano. Sa dami po ng kinulimbat itong animal na congressman na ito. Kasama po yan si Dong Gonzales na may almoranas na rin po ngayon. Ayan po yan, ang lalaki po ng mga kinulimbat niya. Trilyones po pala ang mga kinulimbat itong mga animal na ito. Ngayon, gustong palabasin nila na patay na. Mag-isip po tayo. Yun po ang ano po nga ibig sabihin nun? Yung sagot nito na sad to say, hindi na po makakauwi si Congressman Saldico kahit kailan.
minamain conditioning tayo. Yan po yun eh. So, ibig sabihin, hindi po ako naniniwala na patay na itong hayop na ito. Sabi ko, ang lakas-lakas itong animal na ito eh. Tumakas dahil sa trilyon-trilyon ang kinulimbat itong animal na ito. At tapos ngayon, palalabasin nila na may sakit, tapos ngayon palalabasin nila na patay na. Hindi man nila diniretsong patay na. Ano pa ba ang pagkakaintindi ninyo? Sad to say, hindi na po makakauwi si Congressman Saldico kahit kailan. Okay lang sana kung citizen siya ng Amerika. Hindi siya Pilipino. Okay lang na sabihin yun. Na ayaw na niya rito sa Pilipinas. Pagkatapos siya makalimbat ng trilyon-trilyon. Grabe. Anyway. Wala naman akong pakialam din sa hayop nito, pero ang pinakikialaman ko po dito ngayon ay baka yun nga mangyari. Kasi nagpalit na raw po ng pangalan tong gagon to. Nagpalit na. Ngayon na, pilalabas na, patay na. Sino maniniwala dyan? Kung totoo man ito, abay, good news. Yun po yung sinasabi ko. Breaking news, good news. Kung totoo man ito, ay talagang happy. Happy ako at condolences na lang sa pamilya mo na isa kang kawatang congressman na kahit kailan hindi kita mapapatawad kahit nakalibing ka na sa below the ground. Hindi kita mapapatawad. Huhukayin kita, tatadtarin pa rin kita. Maniwala ka sa akin. Anyway, naku po, ito pong ating sunod na ibabalita. Grabe, mukhang inaalat yata ito si Jinggoy Estrada. Senador Jinggoy, abay may nananawagan sa iyo na pagka hindi ka pa raw nag-resign, ibubulgar daw niya yung ibang side pa ng iyong buhay. Anong ibig sabihin nito, Jinggoy? Parang hindi naman ako maniwala, pero parang totoo naman itong balitang ito. At kung totoo man ito, isa ka palang paro-paro G. Paborito ko pa naman yung kantahin, yung mga ganyan. Ako si Rosas Pandan, buli kong ginbatok-batukan. Ganun ka ba, Jinggoy? Aba naman, anyway, hindi po ako magsasabi at ipapanood ko lang po sa inyo, Kayo na po ang humusga. Kung ito po bang si Jinggoy ay paro-paro G. Ayan. Ito. Sino nga ba talaga si Robby Tarosa sa buhay ni Jinggoy Estrada? Yan! At gaano katotoo ang sinasabi niya patungkol sa double life daw ng senador? Tara at ating alamin. Matapos pumatok ang controversial na pahayag ni Robby Tarosa laban kay Senator Jinggoy Estrada, maraming tanong ang biglang lumutang. Sino nga ba si Robby Tarosa? At bakit ang bigat ng kanyang binitawang paratang na tila may tinatago umanong double life ang senador? Naku po! Kahapon September 13 ay naglabas ng ibang klaseng pasabog si Robby. Sa kanyang Facebook post, diretsahan niya sinabi, Jinggoy, mag-resign ka na. Naku po! Kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Baboy. Naku po. Matindi ang mensahe. Sinamahan pa ng mga banta na isisiwalat niya ang lahat ng ebidensya kung hindi ito magbibitiw sa pwesto bilang senador. Ayon pa kay Robby, may kaugnayan umano si Jinggoy Estrada sa kanyang ex-partner na si Joed Serrano noong panahon ng kampanya ni FPJ taong 2004. Sa kanyang mga post, idiniin niya isa ito sa dahilan kung bakit nauwi sa hiwalayan ang kanilang mahabang relasyon. Sa kabila nito, nananatiling tahimik si Serrano at wala pang inilalabas na pahayag hinggil sa issue.
Magmula nang pumutok ang issue patungkol sa korupsyon sa DPWH flood control projects, naging mainit ang pangalan ni Jenggoy Estrada nang malaman na isa siya sa mga senador na kasama sa Senate Blue Ribbon Committee na siya ang mag-iimbestiga sa mga DPWH contractors. Kaya naman bago pa magsimula ang hearing, ay nagbigay na siya ng disclaimer speech dahil marami ang kumukwestiyon kung bakit siya kabilang sa investigasyon, gayong dati na siyang nasangkot at nakasuhan ng plunder kaugnay ng PDAF scam. Ngunit biglang lumala ang sitwasyon nang ilaglag siya mismo ng isa sa mga officials ng DPWH na iniimbestigahan ngayon, si Bryce Hernandez. Tahasan niyang sinabi na tumanggap umano si Jenggoy ng halagang 355 million pesos mula sa mga flood control projects. Ang pahayag na ito ang nagpasiklab ng mas matinding galit at panawagan mula sa publiko na dapat nang patalsikin si Jenggoy sa kanyang pwesto. Nako, ang bigat dito, Senador Jenggoy. Kung hindi ka raw magre-resign bilang isang senador sa sambulat, palili pa rin itong si Gino, nitong si Robby Tarosa. Ay! Nako po, Mario Joseph. Ano ba yan, Jenggoy? Kung totoo man ito, paano na? Kung halimbawa totoo, paano nga? Parang hindi ko ma-imagine Parang hindi ko ma-imagine kung saan kayo saan ka tinutusok sa tumbong mo, buto hindi ka nagkalmuranas. Kagaya nitong si Don Gonzales na ngayon ay sumisirit na yung almoranas na. Naku po. Grabe. Paano na yan, Jenggoy? Naku po. Mario Joseph. Ako si Rosas Pandan, buli kong ginbatuk-batukan. Ay! Naman, Jenggoy, ano na yan? Paano na yan, Jenggoy? Pangalawa mo ito kung sakalit makulong ka ulit. Paano na yan? Ang bigat. Napakabigat ito. Sa totoo lang, napakabigat itong Sino nga ba talaga si Robby Tarosa sa buhay ni Jenggoy Estrada? At gaano katotoo ang sinasabi niya patungkol sa double life daw ng senador? Tara at ating alamin. Matapos pumutok ang controversial na pahayag ni Robby Tarosa laban kay Senator Jenggoy Estrada, maraming tanong ang biglang lumutang. Sino nga ba si Robby Tarosa? At bakit ang bigat ng kanyang binitawang paratang na tila may tinatago umanong double life ang senador? Kahapon September 13 ay naglabas ng ibang klaseng pasabog si Robby. Sa kanyang Facebook post, diretsahan niya sinabi, Jenggoy, mag-resign ka na. Kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts here. Ano yan?
Ay, nako. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Ito po yung kung inyo pong mabalikan yung aking mga videos diyan. Noon pa naman po ay sinasabi ko na lahat po ng mga politiko, mapababae man, mapalalaki, puro mga immoral po ito. Hindi lang mga immoral, mga kawatan pa. See? Mga kawatan. Dahil una, sino ang kontraktor na maglalakas loob na gagawa ng ghost project or substandard project kung talagang walang kapit sa inyong mga kongresista, sa inyong mga senador? Pangalawa, kaya sinosubstandard nila yan dahil sabi ko nga po, kakaunti na lang yun napupunta sa mga kontraktor. Anong gagawin itong mga kontraktor na ito? Again, hindi ko po ipinagtatanggol itong mga buwaka ng inang mga kontraktor na ito. Pare-pareho lang po yan. Ilan ang gagata sa kanila? DPWH. Kukwartahan sila. Congressman at senador, ganon din. Mas marami pa yung napupunta sa kanila kisa doon sa kontraktor. Kaya ang resulta, substandard yung gagawin nila. Anyway, may pakakon po dyan may pahayag itong si Diskaya sa totoo lang. At ngayon ay ito, pakinggan nyo lang ha. Sa totoo lang po ay naniniwala po ako rito Dahil unang-una talaga hindi po talaga maglalakas loob itong mga kontraktor na ito kung talagang walang pinakinabangan itong mga congressman na ito. Ito, mismong si Diskaya. Totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Correct. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan, pero tayo ang nakikinabang. Mabuti naman at sinalay niya yung sarili niya. Nakawawa talaga ang taong bayan sa mga ginagawa natin. Dito naman hinahangaan ko siya at isinalay niya yung sarili niya. Pero, again, kaya ko po ipinarinig ito sa inyo, hindi dahil sa kumakampi ako. Pero kung inyo pong lilimiin ito, sa totoo lang, yung mga kontraktor po na yan talaga, ay wala na po talaga silang magawa Una, sinabi na nga nila na pagka hindi ka sumunod sa kagustuhan nito mga congressman at sa mga DPWH na mga engineer, walang project na ibibigay sa inyo. Tama yun. Naniniwala ako dyan. Ang problema lang kasi dito kay Diskaya, ipinagyabang mo kung gaano na kayo kayaman dahil dyan sa mga substandard at mga ghost project na pinagkutsabahan ninyo.
kasali ka, partner in crime kayo ng mga kontraktor kahit na ano pa ang sabihin ninyo. Yan ang totoo dyan. Ngayon, kaya ikaw ang nasa sentro ng usapan dahil ikaw yung pati yung mga jade ninyo, pinagyabang ninyo, yung mga rebo-rebolto ninyo na nagkakahalaga ng 5 million, 7 million na pagkalaki, yan na lang mga sasakyan na yan ay talaga na mga nakaagaw talaga ng atensyon ng mga mamamayang Pilipino. Kung hindi mo pinagyabang yan, walang ganun. Kung kayo man ay may imbestigahan, hindi ganun ang galit ng tao sa inyo. Sa inyong mga diskaya kayo. O, tingnan nyo. Ngayon, ito rin, imbestigahan nyo rin itong si Sylvia Sanchez. Pamilya na Arjo Atayde. Yan po ay dating actress yan si Sylvia Sanchez na nanay ni Arjo Atayde na ngayon ay asawa ni Maine Mendoza na kung saan ay todo tanggol itong si Maine Mendoza na nako ngayon ay pinagtatawanan ka ng mga netizen dahil napunta ka dyan sa mga kriminal. Hindi lamang po dyan sa mga flood control project. Sinabi naman po yan, 1992, sa panahon ni Ramos. Ikaw ay nakulong dahil sa napatunayan na ikaw ay leader ng itong tatay ni Arjo, leader ng kidnap for ransom syndicate at mga na mga karnaping syndicate. Ngayon ka lang nagpapatayo ka ng fifth floor na mansion. Ngayon lang. Hindi pa nga tapos, ongoing pa. Saan galing ngayon yung pirang yan? Ay kung talagang noon pa, dapat sana noong hindi pa congressman yung anak mo, na si Arjo Atayde, dapat sana noon pa kayo nagpatayo. Ngayon nagpatayo. O bakit hindi nyo rin imbestigahan yan? May helicopter din po ito, matindi rin po ito, parang diskaya rin. Imagine mo may helicopter. Sabagay, mura lang naman ang helicopter kung tutuusin. At ayoko na lang magyabang dito, ha? Yan, imbestigahan din ninyo yan. Ibinuyang-yang niya yung mansion nila. Ngayon, mansion nila sa France. Ito, para lang maintindihan ninyo. Dapat ito, imbestigahan nila sa Diskaya. Bakit kayo nakakonsentrate kay Diskaya ay napakaraming napakaraming nagkamal ng salapi dyan sa flood control niya. Ito. Ha? Ayan, ha? Happy morning. Luto na kayo ng almusal. Sa bahay po nila. Ito po yung bahay namin dito sa Cannes. Sa France po yan. Ito po yung nakatira ngayon ng Team Topak. Ito po yung view namin. Good morning. Yung aming cook, si Alan. Ang manager ni Arjo. Ganda direct, no? Hey. Sylvia Sanchez kasama ang anak na si Arjo Atayde at Ria sa France ngayon. Kasama rin ang Team Topak na sina Enchong at Lorna Tolentino at marami pang ang iba. Nag-house tour nga si Sylvia Sanchez sa bahay na tinitirhan nila sa France. Hindi nga ito ordinaryong bahay dahil sa laki nito. Halos mansyon na nga ang bahay, kasyang-kasya silang lahat. Maluwang na living, kitchen at dining room. Pati balcony na may napakagandang view ng dagat ng France ay kitang-kita.
See? Okay na yun. At least na ipakita ko na sa inyo. Dapat imbestigahan din yan. Hindi lang ito si Diskaya. Ha? Nako. Grabe. Mansion po. Parang mansion, sabi. Kalaki. Hindi pa po yan. May pinapatayo pa po na 5th floor na mansion dito sa somewhere in Quezon City. At mayroon pong napakaluwang na private resort sila sa Batangas. Ano yan? Sa pagiging artista, di ba ni Sylvia Sanchez yan? No way. Ito pong si Sylvia Sanchez, ito po yung galing ng Cotabato, na pamilya po niya, maging siya ay patay gutom at hampas lupa po yung pamilya nito. O dahil nakapangasawa ng kidnap for ransom syndicate, umangat yung buhay kaunti. At ngayon, nung naging congressman yung anak niya, si Arjo Atayde, ayun na, boom, parang Diskaya. Kaya, sinasabi ko rito na hindi lamang si Diskaya ang imbestigahan dito. Marami po. Ayoko na po mahaba na po tayo. Ipi-play ko rin po sana yung kay Soto. Na nagmamalinis itong Soto na ito. Sa susunod na lang po. Sa susunod ko na lang po ipi-play yan. Nagmamalinis yung Soto na yan. Ewan ko lang. At yun ang sinasabi ko sa inyo. Iilan po. Siguro sabi ko nga sa Senado, maaring 1 hanggang 2 lang ang matino dyan. The rest, mga kawatan dyan. Meron nga po dyan yung maputla na ang bilat na hindi na umaalis dyan sa Senado, na naging nagnakaw po ng bilyon-bilyon din pong pira sa PhilHealth. Kaya tuloy, pati yung bilat niya namumutla na. Tapos ngayon, may pang pangarap maging presidente itong bilat na ito. Yan po yan. At saka puro mga immoral po itong mga ito. O tingnan nyo lang yung Saba. Si Dilimaw. Hindi ko maintindihan kung ano nang pinaggagawa sa mga otin ito. Pagkadami-daming otin, gusto nyo akupahan lahat. Mga immoral ito. Yung governor din ng Cebu. 3 sinasabi ko, 3 yung builit niya. May mga pagkakataon pa na pagkatapos ng isa, pauwi niya isa, tatawagan yung isa, pauwi niya isa, tatawagan yung isa. Walang kakontentuhan, maghapon daw yan. Na puro tusok-tusokan, ano yan? Para kayo nagtitinda ng barbecue. Pero ang tatanda na itong mga ito, pero mga immoral. At maging sa mga lalaki, tingnan nyo lang ito, napapabalita ngayon sa si Jinggoy na nagiging dinggay. Na parang tipong lumalabas na talagang bumigay rin pala ito. Paro G. Ay, Mariosep, hindi na kayo nadiri sa mga sarili ninyo. Ikaw, Jinggoy, saan ka nagpapatusok sa tumbong mo? Ano? Mariosep. Pagkalaki-laki mong tao, ngayon mabubulgar. Isa ka pa lang. Ow! Putang buhay ito. Wala kayong kakontentuhan talaga sa buhay. Kaya kaganyan kayo, alam niyo bakit? Kasi
hindi nyo na alam kung saan nyo ilalagay yung pira ninyo. Kaya, nag-i-eksperimento kayo kung anong ginagawa ng mga bakla, pati ikaw, naging bakla ka na rin. Naging paro-parody ka na rin. Ha? Ay, Mario Joseph, mga baboy, mga kawatan. Oh, mabuti. Sana kung totoo na itong si Saldico ay patay na. Pero wag po tayong pakasiguro dito. Baka ito po ay kuwan lang ito, yung tipong ililigaw tayo nito. At may sabi ko nga kanina na ito po ay may nagsabi na po diyan, may lumabas na po na talagang ito ay nagpalit na raw po ng pangalan. Anyway, yun po ang abangan natin. Dahil kung ako, hindi po ako naniniwala na patay na itong bugok na ito na mukhang kuhol. Mahirap pong mamatay ang mga kuhol. Ayan, saldi ko na mukhang kuhol, hindi ako naniniwala na patay ka na. Anyway, masyado na po tayong mahaba. Sa lahat po ng aking mga subscriber, muli po, hayaan niyo po ang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Kasabay po nito, yun pong aking pagpapaalala sa inyo na ngayon po ay may bagyo na naman daw na darating. Ay ingat po kayo lagi. At sabi ko nga, kung hindi rin lang kailangan, huwag na po kayong lumabas ng bahay dahil delikado po. At uulitin ko sa inyo, pag kayo po ay pupunta ng palengke, baka po maengganyo kayong bibili ng mga sibuyas na magaganda at malalaki. Maging carrots po, baka po maengganyo kayo. Kasi ang gaganda po ng carrots malalaki at saka yung sibuyas malalaki, makikintab. Yan po ay galing sa China. Yan po ay napakataas po ng lead content niyan. Na kapag lagi mo nakakain yan, cancer po agad-agad ang inyong makukuha sa mga nabanggit kong mga pagkain yan. Basta tandaan niyo, pag magaganda, makikintab at malalaki, yan po ay mga galing China yan. Mapasibuyas, carrots, or mga repulyo. May mga repulyo po pala. Pagkalalaki po, basta magaganda, huwag na po kayong bumili. At tiyak po, napakataas ng lead content dyan. So hanggang dito lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat.